Good evening, Vince. Good evening, Jelly. Naganda. Pretty me. Ay, hi! You're there. Oo, hindi busy pa ako ha? Mamaya. Alam kita. Marilyn, magandang gabi. Da- Don. Maray na banggi. Oh, medyo maaga ako ngayon ng kaunti. Thank you for the gifts, the flowers, and wow, thank you very much. Good evening, Belle. Ikaw ba si Belle na na may alagang dragon? Good evening sa inyong lahat. Hello, Chero. Nako, ang dami ninyo. Okay. Maaga tayo ngayon, ha? Yes. Ma'am, kindly. Oy, happy wedding anniversary to Grace and Ivan. Thank you very much. Grace and Ivan, pray together para mas mahaba ang pagsasama, matiwasay, at nagmamahalan hanggang sa wakas. Grow old together. Congratulations! Happy wedding anniversary, Grace and Ivan. Thank you! Thank you, Chris! Hi, Marilyn. Hi, Grills. Uy, ano yun? Ang dami. Thank you very much. Salamat po sa mga gift. Diyos ko, kung alam nyo lang. Ang laking bagay. Ayan, ano na naman ako. Happy ako pag nandito ako actually. Kahit na merong mga hindi pa mulat na kung ano-anong sinasabi. Edna Mendoza, good evening sa'yo. At may tanong po ako, kaya mo po bang malaman, kung Vincent, kung palagi kang sumusubaybay sa akin, every Friday kasi nagla-live ako, malalaman mo na palagi kong sinasabi, lahat ng tao ay may gabay. Hindi pinipili. Walang special pagdating sa gabay. Lahat tayo ay pantay-pantay, pare-pareho po tayong may gabay. Maray na banggi, Gigi. Dali ha. Mahina kalaban. Izam, Ariel, long time watcher and right. Oh, thank you very much. RC Lirit, maraming salamat po. Jero, I love you. Thank you so much. What's the best way to cleanse your energy? Okay, number one, the simplest, but of course, you have to go out. Kung totoong total cleansing that it will really relieve you of so many things na nakakapit sa energy field mo, maligo ka sa tubig dagat. Hindi mo ba napapansin lahat ng taong nagliligo sa tubig dagat, ang saya-saya, and then after a while pag-uwi, pagod na pagod. Pero bakas mo yung happiness kasi nalilinis talaga lahat. Tubig dagat. Okay? Don't forget. The other, sanay po kasi mga tao ngayon, itong generation na ito, kasi bago lang yung aura na yan eh. Energy field yan, hindi yan, well, aura ang tawag ngayon, pero energy field yan. Lahat ng tao meron yan. Lourdes, shout out kay Lourdes Fernandez. Do you believe in grounding? Well, even if you don't believe in grounding, nangyayari yan if you walk barefoot. It helps a lot. Of course. Of course. Jay Lola, kaibigan ni Louie, ni ni Bulao. Andito si Louie. Thank you.
Hi, ma'am. Thelma. Hello, Thelma. Okay, concentrate tayo. Dali, inom lang ako ng water. Hi, Leah. Hi, Aiko. Pag napanaginipan mo ang isang taong mahal sa buhay o kamag-anak, patay na, sinasabi sa'yo nandito siya. Earthbound, ibig sabihin hindi siya makataas, hindi siya maka-ascend. Madali naman po yan. Kung Katoliko kayo, hindi ko po alam yung ibang religion kung naniniwala sa kandila. Pero wala pong mawawala. Kandila po kasi is very holy and it helps the soul. Magdasal po kayo kahit anong religion ninyo, kung pwede kayong magsindi ng kandila, basta puti, ialay ninyo. Kailangan lang banggitin ang buong pangalan ng inyong mahal sa buhay na nagpakita sa panaginip. Kung maalala ninyo yung birthday, mas maganda. Yan po. Konektado po ba ang awakening at third eye? Lahat ng tao may third eye. Lahat. Hindi lahat ng tao ay awakened. Yung iba, linalabanan ang psychic ability kahit bukas ang third eye dahil number one, ignorance, number two, fear. Well, actually, magkatandem yon. When you're ignorant of the things that's supposed to be happening and wala kayong actual research, you will be afraid. Normal yun. Ang palaging sinasuggest ko, kombinasyon ng prayer at saka research. Mag-research kayo. And then, if you're not comfortable with the gift, sabihin nyo lang, magdasal kayo ng taimtim, tapos sabihin ninyong hindi po ako komportable, kung hindi ko naman magagamit ito at sagabal sa buhay ko, tulungan niyo po ako na wag na, hindi ko po ito, kung maaari, wag na pong maging sagabal sa buhay ko. Marami pong spiritually awakened na hindi bukas ang third eye. Bagamat lahat tayo ay may third eye, hindi ibig sabihin kung spiritually awakened ka ay bukas at may gift ka. Ang spiritually awakened human beings are the ones who are so loving, so gracious, tumatanaw ng utang na loob, nagpapasalamat palagi, does not complain as much as an ordinary person. Spiritually awakened, you feel what other people feel. Hindi ka nananakit ng hayop, mapagmahal ka. Those people are spiritually awakened. And you believe that there is God, and you believe that you have your own spirit guides. Yun po ang spiritually awakened. Doesn't necessarily have to be together. Wow, ayan na naman. Thank you very much. Di ba nasa Bicol ka? Okay. Oh my goodness, meron na namang nakakapansin dun sa painting ko. Oh, ang dami ninyo actually. Kahit yung nagpupunta rito, nakikita nila yung paint. Hindi lang yung painting na yan, yung ibang nakapaligid dito. Kasi ang karamihan sa paintings ko ay ginagamit ng mga fairies o elementals na nasa likod to come out. They like it here. They like the energy. Yung frequency ng clinic ay angkop sa kanila. Yun po. Kaya nakikita ninyo kuminsan nakakatuwa kasi naglalaro sila, nagpapakita. Hindi ko alam kung bakit. Pero wala naman pong ginagawang masama. Mystical Joy, thank you so much dun sa gift, ha? Salamat ng marami. Hello! Diyos ko, Snow White, andito ka pala. I love you and I miss you. Baka ang gulo-gulo sa Maldives. Nagkaroon ng bombahan dun sa malapit na island. Halos walang flight. Ang daming nag-cancel. I hope matapos na tong gera na to.
Snow White, nadidinig mo ba ako? Sorry. I love you. Hello, loving arms. Maraming salamat. Ang gandang babae nitong si Marie. Si Anna Marie. Yung produkto niya, tumatalab talaga, nakakapayat na hindi, na walang ineksyon. Sundan ninyo yung, itong si Anna Marie Lat. Tingnan ninyo yung product niya. Very safe, very simple. Anna Marie Lat. Ito yan, no? I hope you can see it. Ay, wala. Naka-aircon ako. Hindi naman. Is it possible po ba na kapag nag-astral travel ka, pwedeng, uy, thank you, Aiko. My God, ang ganda naman nun. Sus Mariosep. Thank you very much. Sweetheart, hindi pwedeng gumalaw yung painting ng dahil sa hangin. Number one, aircon, yung gamit ko. Number two, masyadong mabigat. Ano yan? Kahoy. Naka-frame. Kaya, yaan nyo na. Oh, Madamix. Bagay din. Thank you. Mukha akong Russian. Good evening, Weng. Possible po ba mag-astral travel ka? Pwedeng maagaw ng ibang entity yung no. Impossible yan. Impossible. That does not happen to anybody. Okay? Hindi nangyayari yan. Ano ba to? Kahit kailan, hindi pwedeng maagaw. Nakakonekta ka. Hindi mo naman binitawan yung katawan mo. Yung silver cord mo nakadikit. Walang makakagamit sa katawan mong naiwan. Don't worry about it. Okay? Okay. Wait lang. Nakatabingi ba? Kundi naman. Oh? Okay na po na. Okay. Nakuwing. Beauty queen ang Peg. Thank you very, very much. Is it my bilis? Sorry po. Hello, princess. How are you? Ano ang ibig sabihin ng laging may taong lumalabas sa isipan? Kung tunay na tao, iniisip ka nitong taong ito. Totoo yun. Tama, hindi gumagalaw dahil sa hangin. May filter na kaya nadi-distort, pero hindi gumagalaw pero merong mga taong nakikitang gumagalaw yung painting mismo, hindi yung frame. Yung frame naman, kaya gumagalaw dahil dun sa filter dito sa likod ko lang. God's Prince. Paano mag-astral traveling? Ay, hindi ko naman maipaliwanag dito. Kailangan mag-attend ka nung klase. Kailan yung next class natin? April 25. April 25 yung next class namin ng astral traveling. Ngayon, bukas pa, hindi pa ako masyadong tumatanggap. Sa April 25, kung gusto ninyo, pwede naman kayong mag-email sa spiritualalchemyph@gmail. Pwede po kayo kung gusto ninyong malaman. Pero lahat po ng tao, God's Prince, lahat ng tao ay nag-a-astral traveling pag natutulog. Hindi nyo lang alam. Yun yung panaginip na parang totoong-totoo. Pagising mo, ramdam mo pa rin. Kung minsan, may sleep paralysis, pero hindi ka maano. I promise you. Lahat tayo ginagawa yon. Hindi nyo lang naaalala. Ruby Pasa. Hi, how are you? Ay, thank you very much po. Thank you.
Ma'am Beth. Quantum leaping, hindi maganda after mo makamit yung na-manifest mo. Magkaiba naman yung manifestation sa quantum leaping. You want to do quantum leaping, oh my God, yun, anong klaseng quantum leaping ang plan? Usually, you prepare for it. Number one, where do you want to go? Back or forward? Pag may binago kang isang bagay na hindi ka karapat-dapat, kahit ano pa yon, mali yun. Pagbabayaran mo talaga. Excited ka na sa Eiffel? Oo nga, panoorin ninyo ha. Maganda yun. Ano ma'am, yung tita ko na buntis, lagi niya nakikita yung stranger na lalaki sa panaginip niya. Ay, baka past life may karelasyon siya na hinahanap siya. Panoorin nyo, I Fell, It's Fine. Maganda yun. Comedy yun. Amy, thank you. Ma'am, ang dogs ko, ang dami nyo naman kasi ang bilis. Ma'am, ang dogs po ba, pag namatay, nagbabantay pa din sa amo niya? Meron silang waiting area. Yung tinatawag na Rainbow Bridge, nandun sila, naghihintay sa'yo. Hindi naman necessarily nagbabantay sa'yo palagi. Meron din silang ginagawa. Uy, pretty me, thank you! Thank you, mamaya message kita. Paminsan-minsan dadalaw, hindi palagi. Hindi palagi. Shoutout ko po sa lahat ng nandito. Shoutout ko po sa lahat ng nandito. Sana lahat ng problemang dumarating sa inyo ay malusutan ninyo. Lahat tayo nagkakaroon ng problema itong panahon na to. Konting pananalig, dasal. Wala tayong magagawa. Nagpo-purging po ngayon ng Earth kasi punong-puno na ng kasalanan, punong-puno na ng pang-aabuso ang Mother Earth. So, purging, talagang mangyayari itong mga nangyayaring ito. Posible po ba soulmate mo yung nasa dream mo? Okay. Thank you, thank you. Uy, ang cute! Ano yun? Panda? Bear? Okay, yung tungkol, hi, John Hector, thank you. Yung tungkol sa paulit-ulit, kung yun ang soulmate mo, ganito ang gawin mo. It's Portia. Bago ka matulog, sabihin mo sa sarili mo, talk to yourself. You pray first, tapos sabihin mo, kung sino man ang napapanaginipan ko, gusto kong magpakilala ka, gusto kong makausap ka. You might be surprised. Bigla kang kausapin ng napapanaginipan mo. At malalaman mo kung sino siya. Pero kailangan ng pagdadasal, buong puso't kaluluwa. Hindi yung warawarang panalangin na masabi lang nagdasal, tapos na. Ano pala? Ay, matagal ko na tong lapis lazuli. To me, this is one of my favorite na crystal. Kasi isa siya dun sa crystal na nasa vest nung high priest na kailangang isuot pag nandun sa tabernacle na dun sa Bible. Kasi yung crystal na yan, yun nga po pala, nagtataka ako dun sa mga taong palaging sinasabi na ang crystal daw ay anong tawag doon? Makademonyo o may kinalaman sa demonyo na wag daw gagamit nun. Meron kasing mga sarado talaga ang isip o sarado ang mata o hindi pa talaga evolve, wala pang alam. Ignorance is bliss, but it also bad because it could kill you for not knowing and even trying to find out kung tama ba ang sinasabi mo.
Ako po, ang sinasabi ko, palaging yung alam ko na totoo. Kung hindi maniniwala, hindi ko po pipilitin. Wag ninyong sasabihin, ang kristal ay sa demonyo. Hindi po totoo yan. Ang demonyo yung tao. Pag masama yung taong bumili ng kristal, automatic yon, demonyito o demonyita yan. Pero yung sinasabi ninyong crystals alone, before you purchase it, o pag bumili kayo, ay galing sa demonyo, hindi po totoo yon. Alam niyo po ba na nasa Biblia, unang-una, ang Diyos ang may gawa ng crystals. At inutusan niya si Aaron. Kilala niyo ba si Aaron? Yun pong high priest na mahal ni Diyos Ama, na kapatid ni Moses. Meron siyang vest. Ang tawag doon, sinulat ko pa nga, it was set in gold. Ang tawag doon ay Hoshen. Yun pong kanyang vest na yon ay punong-puno ng kristal. So ito yung reason doon sa nagtanong kung bakit, ito ang tagal na nito sa akin eh. Pero ito, obsidian ito, blue obsidian na very difficult to find from Mexico. Of course, rose quartz. And palagi akong merong amethyst. Ang amethyst kasi love na love ko eh. Mahal na mahal ko yan. Favorite ko yan, rose quartz at saka amethyst. So magkakasama yan. Anyway, yung pong nasa vest, na ang tawag ay Hoshen, na nasa Bible ha, na suot ng high priest na si Aaron, ay ruby, topaz, emerald, turquoise, sapphire, of course diamond, lapis lazuli, agate, amethyst, beryl, onyx, jasper. Yan po ang mga nando na pinapasuot ni Ama. Yun yung vest na nasa Bible. Oo, yung mga magagaling sa Bible dito, kasi hindi po ako well-versed yan. Basta alam ko lang po, pag sinabi sa akin ng gabay o ng langit, maniniwala ako kasi never po silang humingi ng kahit anong bagay na kapalit na pangit. Okay, Exodus 28:17 to 20. Andun yan. Nasa Exodus 39:10 to 13. Hanapin po ninyo. Nandun yan eh. Kaya wag nang sasabihin ng kung ano-ano, yung mga hindi nakakaintindi. Nakakahiya eh. Nakakahiya. Mag-research kayo. Wala namang mawawala. Thank you! O yun, Sel, nasa Genesis din daw ang onyx. O yun, hindi ko nga alam yun eh. Tsaka hindi. Yung, di ba there's a lot of, I don't know where it is. Hanapin ko yun. Basta, yung pag pumasok ka daw sa heaven, makikita mo doon sa before the throne of the Father, na punong-puno ng crystals. Basta pati yung street made of gold, yan yung ganyan. So, paano niyong sasabihin sa demonyo yan? Excuse me. Okay. Watching from Singapore, Virgo. Hi there, Rizali. Thank you very much. Thank you very much. Ang sleep paralysis, panoorin niyo po yung ibang posting ko. Normal pong nangyayari yan kapag hindi ka nakakabalik ng swak sa katawan mo from astral traveling. Okay, yung sleep paralysis, number 1, kulang ka sa tubig, maaring kulang ka rin sa asin. So you drink water, okay? Pero ang usually nangyayari sa mga nag-a-astral traveling na hindi nila alam while we sleep, pagbalik hindi tama, medyo tabingi. So pagka tumama na, hindi niyo napansin, bumabalik din sa dati. Huwag lang kayong matakot. Basta ang suggestion ko, palagi pong mag-pray. Portia, itanong mo, before you sleep, magtanong ka, sabi mo sa sarili mo, kailangan maalala kong magtanong. Kausapin mo yung tao, tsaka bago ka matulog, sabihin mo na, dadating yan sa'yo. Angela, I will pray for you. I pray for people who's asking me to pray for them dito sa TikTok. I promise, ginagawa ko po yan. I hope I can help you.
Manila Boy, maray na banggit, maray na gabi-gabi. Ano lang yun, manifestation ng astral traveling mo. Tumatalon. Meaning, you're flying. Sobrang dami. Ano pong meaning ng natutulog na umiiyak? Kung nag-astral traveling ka nga, ganyan na nangyayari sa astral traveling. Hindi nyo lang naaalala. Kung minsan, pagising mo, iyak ka ng iyak. Hindi mo naman maalala ba't ka umiiyak. Punong-puno na ng luha, yung unan. Yung iba naman tawa ng tawa. Ang saya kasi nung napuntahan habang nag-astral traveling. Kung minsan kasi, may instances na nakakasalubong mo o nagpapakita sa'yo yung mga mahal mo sa buhay na yumaon na through astral traveling. Sila lang ang pagka pinayagan sila mag-manifest. Pagkatapos, syempre, when you see each other, maiiyak ka talaga o nalulungkot ka kasi alam mong kailangan mong umalis. Ang egg cleansing po ba ay ay yan po ang hindi ko alam. Alam niyo naman ako, palaging honest. Hindi ko pwede, ay thank you. Hindi ako magsisinungaling sa pag alam ko, pag hindi ko nga alam na meron palang ganyan. Itlog. Ang alam ko lang na itlog, kung minsan ginagamit yan pag nagtatawas, kunyari nakulam ka, dinidikit yun. Ginagamit ko, pero hindi man kailangan eh. 3 a.m. ng Friday, holy hour ang 3 a.m. At the same time, kasabay niyan, devil's hour din. Oras, kasi magkalaban yan eh. Magkalaban the children of the light and the children of darkness. And normally, yan yung oras na nag-aagawan. Na pagkaalam na ng mga demonyo na alas 3 na, pakikialaman nila yung mga taong supposedly lalapit sa Panginoon o pinagdadasal. Alam nyo, malapit na mahal na araw. Yung kayang mangilin kayo. Nako, pangit pagka ang ahas na panaginip ay hindi masama. Ang masama, well, depende kung ano yung klaseng ahas na napanaginipan mo. Kung pangit, katulad yan, puro ipin, nakikita mo na nakakatakot, that means hindi maganda. You're being warned and being told ng inyong mga gamay, sinasabi ng higher self mo na mag-iingat ka kasi baka merong malapit sa'yo na aahasin ka. Pero pag maganda yung ahas, swerte naman yan. Kung kulay puti, hindi ka inaano, kasama mo, yan. Anong nakakapag-awake ng spiritual ang fasting? Hindi. Hindi. Ano lang yan. Alay mo. I mean, if you're willing to do small sacrifices to make you pleasing to our Father, in the eyes of our Father, ang laking bagay nun. Ibig ko sabihin, ako, panata ko yun. Habang buhay, pag Biyernes, hindi kakain. Habang buhay yon, hindi pag Biyernes Santo lang. Yun ay konting sakripisyong ibinibigay ko. It doesn't have anything to do with the awakening of your spirit. Kasi if you're awake, you automatically will try to do everything you can to cleanse your body. It's body cleansing. Kasi when you fast, mas malinis yung vessel. Siyempre, walang laman eh. And then you pray. So, ang maari lang pumasok ay positive or very good golden energy. Ang pag-awaken ang spiritual awakening, mararamdaman mo yan whether you go fasting or not. Mararamdaman mo yan from your heart, from your soul. When you pray, mararamdaman mo na nakakonekta ka. Yung nagdadasal ka, naramdam mo na meron kang kasama na may nakikinig sa'yo na hindi nakakatakot. Tapos, pag natapos ka na, ang pakiramdam mo, gusto mong tumulong, na punong-puno ka ng pagmamahal.
na naaawa ka sa mga hayop na sinasaktan at barely surviving. Spiritually awakened ka. Kasi you feel how bad it is pag yung situation nila ay hindi rin maganda. Ang start niyan normally yung mga empaths. Yung empaths, yung nararamdaman yung problema ng iba at yung problema ng mundo, karga-karga, hindi nila alam, maraming depressed, nagkakaroon ng depression, hindi nila alam, hindi naman, it does not belong to them. Ang depression nila, ang cause ay dahil galing sa iba na naa-absorb nila. Kaya you have to protect yourself all the time. That's why I keep telling people to pray. Aliens are real. Tunay ang alien. Ang daming aliens. Kaya lang tinawag na paranormal kasi hindi nga normal na nakikita ng mga tao. And they're very smart. They're highly evolved beings. Pero kung merong good, ang dami ring bad. Ngayon, normally, ang nakakakita sa kanila ay yung mga taong alam nila na maniniwala din. Magtataka ka kasi, kunyari, may dalawang taong magkasama, magkaibigan, close. Tapos, naglalakad. Pag tingala nung isa, may nakita siyang unidentified flying object. UFO. Hanggang ngayon, UFO pa rin ang tawag ko. UAP na ang tawag ngayon. UFO. Yung kasama niya, turo siya ng turo, hindi makita. Pero siya nakikita niya. Why? Kasi hindi alam nung unidentified flying object, whoever is there, that this other person is not ready. Hindi nila maintindihan. It's me, Lomi. Mag-pray ka. Pray hard. Magdasal ka ng maayos. Bumili ka ng lapis lazuli. Kahit maliit. Tanong ka sa Crystal Abundance. Ilagay mo sa ilalim ng unan mo. Amethyst. Pwede. Kombinasyon. Pero magdasal ka pa rin. Kasi maski na kasinlaki ng lamesa ninyo ang bibilin mong kristal, kung hindi ka marunong magdasal, wala rin. Napaka-importante. Kasi ang kristal will be able to act on the things that the person needs. Yung bang magagamit mo ito, depende sa klase ng pagkatao mo. Kung bad ka, ay naku, huwag ka nang magkristal. Kapag kupong tulungan ng ex ko tungkol sa Bible, kaso ayaw niya mapag-usapan yung paggusto. Sorry po. Ano ito? Kupong tulungan ang ex ko tungkol sa Bible, kaso ayaw niyang mapag-usapan yun. Paggusto. Sorry, hindi ko maintindihan. Paggusto po, kaya yon. Sorry. Malto, pasensya na, hindi ko maintindihan. Ha? I-simplify mo lang yung text. Maraw, Marie Pedroso. Thank you so much. God bless you. Shout out sa inyo. Ed's cute. Hello, thank you. Grace Sumo, thank you. Manifest ako, kabaliktaran ang nangyayari. Bakit po madalas pag nagmamanifest ako, kabaliktaran ang nangyayari? Bakit ganun? Very bad, Paanong ginagawa mo pag nagmamanifest ka? Anong klaseng manifestation way mo? Sabihin mo nga sa akin, palitan mo, baka naman yun ang reason. Kasi kung baliktad, edi baliktarin mo rin, sino bang tinatawagan mo? Paano ka ba mag-manifest? Yung vampire may nagtatanong, okay.
Si Pretty Me, okay. Vampirism is a curse. Actually, hindi lahat ng vampire masama. In fact, they try to, pinipilit nilang magkaroon ng sarili nilang community na nakatago lang. Hindi sila palaging pwedeng magpakita. And they don't necessarily feed on people, meaning kung nga patay to suck the blood, ano yun? OA yun. Hindi naman ganun. Ang karamihan pati ng vampire, because they don't die, they don't grow old, ang yaman-yaman nila. Pwede silang magkaroon ng blood bank o bumili ng blood bank, maski gaano karaming blood bank sa different countries, and they can use that. The very elite, very well educated. I mean, after living in this earth for 1,000 years, hindi ka pa magiging napaka-smart. So they're very rich and very, of course, meron ding bad. Meron bad. Ang bad, normally, yun yung nagko-convert sa mga, pero karamihan naman ng gusto maging vampire, gago eh. I'm sorry. Pero yun yung mga gusto maging immortal. Akala nila ang sarap, ang dali. O yung bad vampire, pagka merong engot na gustong maging vampire, ay sige, gawin din kitang vampire. Yun yun. So wag kayong mag-attempt. I mean, you will be very, very sorry. Immortal ka nga, ganun naman ang buhay mo. Hindi naman buhay yon, buhay na patay. It's a curse. It's an illness of some kind as well. At saka maraming klase ng vampirism. Vampire. I mean, there are vampires na yung actively living on this earth na madikit ka lang pag hiwalay ninyo, ang feeling mo pagod na pagod ka. Energy vampire yun. Ang tindi niya, na. O kaya, nakakasalubong mo lang, pag uwi mo, may sakit ka na. Vampirism din yun. Maraming klase. May kristal na takot ang vampire. Meron. Pero ayoko sabihin sa inyo. Hindi ko sasabihin muna. Huwag muna. Pero may very special na kristal na takot ang vampire. Next Friday, I'll talk about it kung maraming mag-request. Pero very special to. Very special. Kahit nga yung mga regular na mga aswang-aswangan, meron yan na hindi alam ng karamihan. Wala sa internet, sorry. Karamihan ng, oy, thank you! Jubilin, I miss you! Thank you! Karamihan kasi ng mga nalalaman ng tao na sa internet. Yung mga nalalaman ko, wala po sa internet yan. Ay, sorry, ang bilis naman. Totoo po ba kapag namatay na, wala na talaga, di na makikita o makakausap? Pen. Hindi naman. Bakit ang daming taong nagkukwento na nakikita nila they can manifest themselves. Ipagdadasal ninyo at sila rin nanghihingi ng permiso to be able to manifest themselves only if it's absolutely necessary. Hindi pwedeng nagtatawag ng kaluluwa ng namatay. Bad yun. Don't do that. Ano to? Oy, from Qatar. Kamusta kayo dyan? Desiree Fernandez. How are you? I hope everybody's okay there. Kamusta kayo dyan sa Qatar? Julian, totoo po ba ang telekinesis? Ay, oo. Totoo yan, pero it's useless. Why do you want to achieve that? What for? What for? Yung magpapagalaw ka dahil kaya mong isipin lang tapos makukuha mo na yung gamit palapit sa'yo, tataba ka lang lalo, tatamarin ka kasi lahat na lang iisipin mong ilapit sa'yo. It's useless, pang circus lang. Hindi, telekinesis is one of the gifts that's so useful, hindi useful. Kung may gamit man yon, very little. Yun ang gustong-gustong pinapakita sa laboratory. Madali lang yun, energy lang yun. I mean, pang-ego, gusto mong yung nakabend ng kutsara sa inisip lang, ay wala naman pong relevance. Oh, thank you, Jubilin! Halika na, uwi ka na rito. Miss ka namin. Karamihan po nun, wala naman pong gamit. Use your mind
to create something beautiful, to help humankind, to help Mother Earth. Use your energy to be able to manifest good things that will help other people, that will be pleasing to God. Yun ang importante. Hindi para mabingkong mo yung kutsara. Meron ganyan? Naku, Diyos ko na, of course, well, ego yun. Pagmamalaki. Juvelin, I love you, Nak. Thank you. Thank you. Nanaginip po ako, 3 moon sa langit at kitang-kita ko ang galaxy. Ay, ang ganda ng panaginip mo, Nielsen, 5. Ano yan, you went out of your body, you did astral traveling while you're sleeping. Kasi kaya nga sa panaginip, the mere fact na naalala mo lahat, talagang nangyari. Kaya isulat mo yung date. Kaya kailangan lahat kayo mayroon dream journal. Ang dream journal ay isang notebook na nasa tabi mo lang, sa tabi ng higaan mo, may kasamang ballpen. Paggising mo, kung ano yung napanaginip mo, lagay mo kaagad yung date, isulat mo. Kasi kung hindi, in the blink of an eye, tumingin ka lang doon sa kaliwa, nakalimutan mo na pagtingin mo uli sa notebook. Maraming ganyan. Very short term ang memory ng ganyan. Hello po, tanong ko lang po, Silhouette. Ay, panoorin mo kasi yung mga post ko. Ay, ipinanganak ako na ang kalaro ko, mga elementals. Thank you, Jubilin! Thank you! Hindi ka na, uwi ka na. Pasyal ka rito. Okay. I miss my mother. Pen, alam mo, I'm terribly sorry for your mother's death. Nakikiramay ako. Pero wag mo siyang istorbohin. Kung kung maaari, pabayaan mo muna siyang makapagpahinga. Kasi pag okay na siya mismo kusa ang magpapakita sa'yo kahit hindi mo hilingin. Jing, sana wag magkatotoo yung panaginip mo. Marami na kayo na nakakapanaginip ng ganyan. Yung lumulubog ang mundo sa tubig, tapos ang daming taong lumulutang. These things is supposed to happen. And we're praying hard na sana wag mangyari. Kasi nga, purging ngayon. Kasi nga, masyado ng punong-puno, saturated na ang earth ng negative energy. Kaya kailangan mag-release, kailangan maglinis. Yan yun. Gawa natin yan. Tayo rin. Kaya ayaw ko magpipredict kasi maaring maiwasan ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa calamity sa pamamagitan ng pagdarasal ng marami. Yun po yung tinatawag na collective. Yung bang kung marami tayo na nagdadasal na sana po wag namang mangyari yung mga kalamidad na pinipredict ng mga taong nakakakita. Nakakatulong po yun. At syempre, magsusorry na sa mga pagkakasala. Mahalaga po yun. Jen, thank you. Ay. Anong pangalan mo? MM? Ang dami kong rescued animals. Oh my God, black tourmaline. Ano ba, ang dami mong, God bless you. Alam mo, ang dami mong hinuhulog na alkansya doon sa langit, sa alkansya mo sa langit. Pinagpapala ang mga taong nagre-rescue ng mga animals. Kahit na nahihirapan kayo. Ano po yung tungkol sa black tourmaline? Black tourmaline is also good. It can protect you. It's also good. Hindi ko lang siya favorite. Ang favorite ko talaga na tourmaline ay rainbow or watermelon tourmaline. Yun po ang favorite ko palagi. Lalo, lahat po ng mga pasyente ko, rinirekomenda ko, lalo na yung may cancer, na maggumamit ng tourmaline. Pero hindi po black tourmaline. Hey, thank you!
Julian, ang dami kong estudyanteng starseed. I cannot teach starseeds if I'm not one. Kaya tulad po ng sinasabi ko, kaya ako sinasabing mag-iingat kayo dun sa nagtuturo na hindi nagagawa ang kanilang itinuturo. Kasi paano ka magtuturo ng astral traveling or remote viewing kung ikaw nga mismo hindi mo kayang gawin? Kailangan kaya mong gawin. Kaya useless po ang online teaching. I don't do that. Although I can make a lot of money if I do that kasi ang daming may gusto. Ang dami pong galing abroad na umuuwi dito para lang mag-attend ng klase ko kasi sinasabi ko na hindi ko pwedeng gawin online. Kasi kailangan kong bantayan kayo. Kailangan ko kayong samahan, turuan hanggang matapos at magawa ninyo ng nakikita ko yung itinuro ko habang magkaharap tayo. Napaka-importante nun. Paano ninyo matututunan yun online? Hindi po. Hindi. Pan Ma'am, mabisa ba ang pandakaki? Uy, thank you, Eva. Thank you. Pandakaki sa na pangontra. Pasensya na. Ano, kahalo. Hindi ko alam kung ano yung pandakaki. Meron ako estudyante, siguro alam niya. Ano, MJ, andyan ka ba, MJ? Sagutin mo to, hindi ko alam yung pandakaki. Hindi po. Ako kasi prayers, rituals, and crystals. Crystals. Kasi it affects your energy field. It really does. Hindi mo kailangan tawagin, hindi mo kailangan, basta kung meron ka, automatic yon SOP. Sorry po. Yung ritual sa demonyo po ba yan? Anong ritual? Hindi naman. Ang dami kayang ritual na hindi sa demonyo. Bakit naman? Hindi lahat. Normally, yung sa demonyong ritual, ano yun? Demonyo rin ng, bad din yung person na naggagawa nun. Totoo po ba yung mga nagka-time travel? May time traveling. Wala pa akong na-encounter na taong mag-time traveling per se, meaning yung totoong time traveling. Kasi ang ginagawa ko para makabalik sa past life, regression. I'm a clinical hypnotherapist, so I do that. Qualified, and I went to school and I learned how to do that properly. Kaya napapabalik ko sa past life nila yung mga nag-a-appointment na gustong malaman yung past lives nila. Anong gemstone po yan nasa pendant ninyo? Ay, hindi mo pala nakita. Ay, ito, blue obsidian. Ang hirap maghanap ng tunay nito. Ingat kayo kasi bihirang-bihira yung blue obsidian. Normally, yung obsidian, black, gray, black, ganyan. Merong nagsishimmer. Ito, from Mexico, na blue obsidian. It's very helpful. Ang kagandahan ng blue obsidian kasi, kasama yung lahat. Hindi lang protection, hindi lang energy shield. Pati, kumbaga, loob at labas. Labas at loob. Thank you! Crystal Abundance, I think they have. They have the real thing. Mag-ingat po kayo. Ang dami. Ang daming hindi tunay nito kasi parang plastic. Ang suot kong isa, matagal na po ito. Yung aking rose quartz. Favorite ko kasi rose quartz forever. Tagal na. Ito, amethyst, rose quartz. Rose quartz! Oo po, totoo po. May sirena po talaga. There's a lot of creatures and beings underwater, under the sea. Hindi lang sirena. Maraming klase po ang sirena, hindi lang po isa. Ay, Diyos ko po, ang dami. Baka po, paano na tayo? Dali ha, naduduling ako. White agate, alin yun? White agate ba yun puti? Wala akong white agate pang nakita. Meron green.
White, wala. Sabi po ng manggagamot na nagbigay, spiritual ang bless niya bago ibigay sa akin. Mararamdaman mo naman yun. Ano palagay mo? Eh, kung yung manggagamot ay madasalin, itanong mo kanino siya nagdadasal. Napaka-importante niyan. Black coral. Amolite siguro. Thank you, Mark. Nandyan ka. Uy, tapos na yung birthday mo. Pandakakib. Amolite. Amolite. Tingnan ko nga. Anong kulay ba yon, Mark? Anong kulay ba ang pandakaki? Okay. Hindi ko alam. Mararamdaman mo naman yun kahalo kung totoo yung binless niya. Ayan, may tumutulong sa atin. Bakit mo alam to? Ano, Mark? Ay, saan? Hindi ko nakita. Ba't hindi lumalabas? Hindi. Ay, ito. Patay Cindy ba? Ayan, buhay naman, hayaan mo. Merong lang gustong... Okay. Ano to? Itong pandakake, ano po to? Made of, ano? Made of branches ba to? Plant-based ba to? Chris, hindi to crystal, no? Hindi ko po alam. Ano to, Mark? Nakakatulong ba to? Hindi ko alam, ha? Tanong natin. Puting gemstone na suot ko. Ito, ano to? Rose quartz to. That's pink. Pink siya. Ang tunay na rose quartz, hindi siya masyadong dark. Wala, pink. Kung gusto mo ng amethyst, ito yung dark. Ayan, amethyst. Ito, yung obsidian. Yung blue. Ganda, no? Parang candy. Yan. Okay na po. Sorry kung minsan. Ang dami. Ang daming ang dami ninyong nagtatanong. Ano po itsura ng mga fairy? Depende. Pero karamihan maganda. Karamihan, they're so beautiful. And they have a lifespan of about a couple of 100 years. Yung mga fairies, yung mga elemental. Ang haba-haba ng buhay nila. Nauna pa nga sila dito sa atin sa mundo. Bago tayo nakarating, sila yung nandito. Sila yung pinagbantay ni Ama sa kalikasan, sa lupa. Na winalanghihan naman natin, inubos natin yung lugar nila, wala na silang matirahan, kaya nagkaroon ng biringan. Doon sila nagpunta. Nakakatakot. Pinagkalooban ka po ng espada at kalasag sa ibang dimensyon. Aba, edi maganda. Kung meron kang espada at kalasag and you can actually feel it, you can try. I-try mong gamitin. Magdasal ka lang muna. Siguruhin mong yung nagbigay sa'yo ng espada at kalasag ay hindi ay maayos. Kaya importante ang pagdarasal at pagsindi ng kandila.
Kung minsan, yung mga namamatay nating mga mahal na hayop, alaga, na bumabalik. Pero hindi naman sila forever nagbabantay. Buong dagat merong sirena. Yung hindi pa po highly evolved, yung hindi naniniwala o curious lang kaya nandito, ang suggestion ko, para po umangat kayo ng kaunti, dumami ang inyong kaalaman, mag-research, wala naman pong mawawala. Ipanalangin ninyo na maunawaan ninyo at maintindihan. Dahil hanggat hindi ninyo naunawaan, hindi ninyo naiintindihan, palagi pong negative ang magiging ipapakita ninyo at sasabihin ninyo tungkol sa mga bagay na ganito. Ang nakakatuwa lamang po, karamihan ng tao ngayon sa mundo ay bukas na. Nakakaawa yung naiiwan, na puro negatibo ang sinasabi, panlilibak, pang-aalipusta sa mga nakakakita, nakakaunawa, at nakakaintindi. Kawawa din sila. Kakaunti na lang yung mga yan. Do you feel any vibration whenever you're close to astral projection? Well, some people can. Yes, I don't feel it anymore because I've been doing it the rest of my life. I mean, since the day I was born, I didn't even know what it was called. Ngayon ko lang nalaman yan nung matanda na ako na may pangalan pala yan. Aura is new also. Palagi ko yung nakikita. Energy field yan. Alam kong kuryente yan. Dun sa mga nakarating na sa kliniko, maraming hindi alam. Nagtataka sila bakit merong bawat handle ng pintuan ng aking clinic at gallery ay may rubber. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pagkagaling po ako sa healing o basta may ginagawa ako sa loob na private, hindi ko mahawakan ng kahit anong metal na nasasaktan yung kamay ko o nag-i-spark. Ganun po yan. Nangyari na po yan. Proven po yan ng staff ko. Pwedeng tanongin ng staff ko. Nangyari na po yung maghuhugas ako ng kamay, pati yung tubig, nagkaroon ng apoy. Hindi ako makahugas ng kamay. Nawawala rin po. Good evening, Arlene. Pag napanaginipan mo ang mga mahal ninyo sa buhay, ipagdasal po ninyo, wala pong mawawala. Pagdasal po ninyo, dinadalaw kayo. Maganda kung napanaginipan mo, lalo na kung masarap sa pakiramdam pagising mo. Pwede ninyo kasing, yung mga bagay-bagay po na nararanasan ninyo, tatandaan ninyo po ito. Bago ninyo, anong tawag dito? Kasi human beings are normally analytical, iniisip, kailangan makita, pag hindi nakita, bihirang paniniwala ang maging totoo. Okay, analytical. So, ang katawan po natin, bago pa mangyari o makita yung dapat mangyari sa inyong pagkatao, nararamdaman na. Nauuna ang physical body makaramdam sa mangyayari bago ang mental. Kaya may tinatawag na kutob. Pag kinutubang kayo, kunyari merong isang lugar na dapat ninyong puntahan. Tapos, biglang parang ang hirap lumabas ng bahay. Kung anong, palabas ka na lang may tumawag. Palabas ka na lang may nakalimutan ka. Hindi, palagi kang nadidelay. Nauna yung pakiramdam kesa sa thinking about it, yung utak. So, tatandaan niyo po, pakikiramdaman ninyo ang inyong katawan. Ang kutob ay napakalaking bagay. Yan po ay, kung minsan tinatawag nilang premonition. Lahat tayo meron yan. Kaya lang dinidedma. Huwag ninyong didedmahin. Hindi nyo ba napansin, pagka ninenervyos kayo, kunyari may interview o meron kayong kakaharapin na kailangan, formal ka, na maganda ang isasagot mo, bago ka makarating doon, parang yung tiyan mo hinahalukay. Ninenervyos ka, yung tiyan mo, yung iba nga nagtatae pa, nagkakaroon ng nag-LBM. Kasi physically, yung body natin, nararamdaman yun bago natin naisip o nalaman. So, you always listen to your body. Always.
Tapos, drink plenty of water all the time. Kasi, conductor po ang water. Conductor. Ang kuryente, pag buhay, kunyari may nalagot na kuryenteng buhay, tapos nalubog dun sa baha, pag tumapa ka dun, makukuryente ka. Ganon din po yun pag umiinom ka. Kaya napaka-importanting palaging umiinom ng tubig. Why is it po vlog silog? Why? Good question. Why is it po na when I dream of a dead relative, I cannot hear their voice? Palagi lang pong nakasmile. Okay. Like, I will repeat myself. I don't mind. Don't worry. I like this question. Kasi po, ang kaluluwa ng isang nilalang needs a lot of energy to be able to manifest themselves kahit sa dream. Lalo na yung gusto lang bumisita. They normally cannot speak. They cannot. At the very most na pwede nilang gawin, mentally, make you feel that they're okay. They're just visiting. So you don't bother them na palaging tatawagin mo, bakit hindi mo ako binibisita? Hindi mo na ako mahal, iniwan mo na nga ako. Huwag naman ganun. Kawawa naman sila. They're also busy. Ang nakikita ninyong kaluluwa o ghost na tinatawag, ano ba tawag sa Tagalog? Multo, ay yung mga earthbound. Hindi nakakaalis. Masyadong attached doon sa material things. Nandito lang sila. Yun yung multo. Pero yung kaluluwa ng mahal ninyo sa buhay na nagpapakita every now and then pag sa panaginip, either binibisita kayo, lalo na yung ganito, smiling, good vibes yan. Ibig sabihin, they're okay. So you don't need to worry. Say a little prayer and say thank you. Pag gusto ninyo talagang makausap, ipagdasal ninyo, bigyan ninyo ng panalangin na maganda, na mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-manifest sa inyo. Pag wala pa rin, ibig sabihin hindi pa panahon. Huwag niyong kulitin. Yun lang po. What should we be thinking para makapag-astral project? You don't think. You meditate. Completely the opposite of thinking. Iba ang imagination kesa sa panaginip. Sorry. Huy, unti na lang. Ang dami, sandali lang po. Dahan-dahan, mahina ang kalaban. Maray na banggi na. Hi, Mama Tel. Ate Jo, salamat. Do you believe in rapture? Ay! Madam, totoo po ba na bawal ang tiger's eyes sa Taurus? Hindi ko alam kung sino nagsabi sa iyo niyan. Hindi ko alam. I don't see any reason why. You try to feel it yourself. Ganito ang gawin mo. Punta ka sa Crystal Abundance. Maraming crystals doon. Pakiramdaman mo, humarap ka doon sa tiger's eye. Anong pakiramdam mo? Negative ba o positive? Ikaw ang makakaramdam nun. Kasi kapag ka na-attract ka sa isang crystal, ibig sabihin, tinatawag ka nun. Kailangan mo yun. Lalo na yung hindi ka mapakali, pag-iipunan mo talaga para bilhin kung mahal ha. Kasi hindi naman lahat ng crystal mahal. Ganon yun. Ang ibig sabihin nun, napakahalaga nun para sa'yo. It has something to do with your life, probably in the past. Jay,
magdasal ka kung nakakakita ka ng black shadow. Magdasal ka na, magsindi ka ng kandila pag meron yan. Kandilang puti. Good evening, love. Ang dami namang ang hirap basahin ng pangalan. Pasensya na kung nagkakamali ako, ha? Sometimes po, it's hard to see the spiral. Ano pong spiral? When you meditate? Para ano po yung spiral? Hindi ko po alam. Ako, wala man ako nakikita ng spiral. Nung estudyante ko, wala pang nag-report sa akin na nakakakita ng spiral. Ano po yon? Sorry po, hindi ko po alam. Pwedeng maghula sa'yo, madam. Anong ibig mo sabihin, Maria? Huhulaan mo ako? Sige. Pero kung ako, tinatanong mo kung pwede ako manghula, hindi po ako manghuhula, sorry. Nalalaman ko lang yung mga bagay-bagay pag nakakausap ko yung spirit guides ninyo na sinasabi sa akin kung anong dapat ninyong malaman. Ano yun? Ano pong ibig sabihin na palagi pong nananaginip na sinasapian ng demon pero palagi nagigising sa prayer? O di napaka-importante ng prayer talaga. So ang maganda niyan, magdasal ka palagi. Mag-rosary ka kung Catholic ka. Mag-rosary ka every day. Ask for protection. It's very, very important. Hanap ka rin ng labradorite. Yung magandang labradorite. Ikwintas mo. Ang laking bagay nun. Labradorite crystal po yun. Tandaan ninyo yung tungkol sa vampire Next live ko, next Friday, sasabihin ko sa inyo. Paalala ninyo sa akin, merong crystal para dyan. Meron. Ayan si Ma'am Janet nagtatanong. Yes, nakakakita ako ng devil but they don't like me. They don't like approaching me. Lahat naman ng tao linalapitan yan. Lalo na pag malapit ka sa Diyos kasi ititempt ka talaga. Thank you! Lovely, thank you. Dali lang, kape lang, ha? Alam niyo ba na ina-appreciate ko kayong lahat? Alam niyo ba na napakahalaga sa akin na nagtatanong kayo kasi ang daming natutulungan na ang daming nai-enlighten. Nagkakaroon ako ng pagkakataon para sabihin sa inyo na napakahalaga ng panalangin natin at pagkakaisa para matulungan ng buong mundo, hindi lang ang Pilipinas. Ito po para sa gera. Palagi ninyong iisipin na pare-pareho nating bahay ang Earth. Iisa lang pong tinitira nating mga human beings. So ipagdasal po natin palagi na hindi lang ang Pilipinas ang huwag madatna ng gera, huwag madamay, kundi tumigil na ang gera. Para sa sanlibutan, hindi lang para sa Pilipinas. Sana gawin natin yun. Yung star seeds ko, yun ang assignment nila. Palagi silang nagdadasal. Pinagdadasal ang buong mundo. Kung minsan they get together, nakikita nila pag naghawak kamay, nag-a-ascend sila. Nakikita nila, nadudungaw nila yung kung anong nangyayari sa Earth. Nakakatuwa tingnan. Grabe ang energy surrounding them. I don't know if they see it, pero me, being their teacher, I see it all the time. Napakagandang panoorin. Napaka-powerful. May mga starseed din na mga nakakabwisit. Pero syempre palagi mong pinapatawad. Kasi kahit anong sabihin, tao pa rin. Tao pa rin. Entitled to make a couple of mistakes, but it doesn't necessarily mean na common starseed perfect. Hindi po. Makisa na po ito, Jake. Hindi ko masara. Sorry, matatapunan ako.
Ito po. Ang ganda 'pag napanaginipan mo si Mama Mary, isang araw gagawa talaga ako ng libro tungkol diyan. Yung mga nakikita ko. Naku, wala pa po sa kalahati yung mga kinukuwento ko sa inyo 'pag nalaanan niyo yung mga nangyayari sa akin noon hanggang ngayon. Puwede po ba sabi kung anong mangyayari dito sa giyera? Punta ka sa YouTube. Ang daming tungkol sa giyera. Kaya ipagdasal natin na na matigil na. Hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. Manifold Collection, thank you! Shout out sa inyo. Maraming salamat. Wow, ngayon ko lang nakita. Sa forehead po, parang spiral light. Hindi mo kailangan makita yung spiral light para makapag-alpha ka. Hindi. Yung pala yung sinasabi mo, hindi mo kailangan makita yun. Walang estudyante kung naghahanap ng spiral light. Wala. At nakakapag-ascend sila. It's just a matter of training yourself, your mind, focusing, relaxing, but pray first before you do it. What can you say about tarot reading po? Tarot reading, matagal na po yan. Diyos ko, daang taon na po na merong tarot reading. Ang magaling dyan dati mga gypsies. And it's a real thing. The only difference is the person who's doing the reading. Kasi kung ang nagbabasa ng tarot mo, ng tarot, with P kasi pero silent T daw, o sige, tarot reading, kailangan madasalin, maayos na tao. Kasi kung masamang tao yung nagbabasa, masyadong commercial, panis, hindi maganda. Siyempre, you're supplying them with the energy coming from you. They make money and use you and basta negative yon. So, tatansyahin nyo rin. Mapapansin nyo naman kung sino yung, kahit anong religion nun, mapapansin mo sa pananalita, sa paggawa. At saka, bago ka magpunta, magpa-tarot reading, pray for discernment. Ibig sabihin, magdasal ka na sana, maramdaman mo kung maayos ba itong tao na to. No. Pero hindi po masama ang tarot reading. Magkakaiba po ano po ba ang itsura ng mga angels? Katulad po ba sa Bible? Marami silang these angels, may hierarchy. Iba-iba po ang angels. So, magkakaiba po ang itsura. Ang basic ay yung with wings. Yung basic yung they glow. They glow. Beautiful. They glow. Pero hindi lahat ng may pakpak. Nagkataon lang, angels ang palagi natin sinasabi. There's a lot actually of beings na may wings. Nasa iba silang dimension. Once in a while, merong napapadpad dito, nahuhulog, but they're not necessarily angels. May mga beings po na may pakpak. Yung mga bird-like na tinatawag. Hindi po lahat ng may pakpak ay anghel at hindi po lahat ng anghel ay may pakpak. MJ, thank you. I will pray. I pray for all of you every day, lalo na yung may special request. Nako, eto na si online shop. Meron sa vampire, madam? Pangarap ko maging vampire. Wag, MJ. Wag. Nasa huli ang pagsisisi. Matakot ka dun sa wish mo. Baka lapitan ka bigla. You will not have a normal life. You will live a very long life, but you will suffer so much. All vampires, all, I tell you all, from what I know, wish na hindi sila vampire. But since wala na silang magawa,
they make the most of what's happening to them. That's why they isolate themselves. Kaya iba yung meron silang sariling community. Ngayon, yung gustong maging vampire at nag at vampires na gumagawa ng vampire din, yun ang bad vampire. The good vampires do not want to associate themselves to those kind. Hoy, 10 minutes tapos na ako. Hello! Salamat din sa mga regalos. Thank you very much. Hello. Dali nga. Dali po. Dali. Stop ko muna ha. Diyos ko, wala na akong mabasa sa pagkadami-daming. Hindi ka nakakakita pero nakikita mo sa utak mo kung ano itsura nila. Ayun po, Kathy, yun ang tinatawag na imagination. You're imagining it. Something inspired you to imagine it. Kasi lahat ng bagay na kahit na pelikula at comics o drawing ay may inspiration, may pinanggagalingan. So may malamang at subconsciously, you know what they look like, so you imagine it. Nothing can come from nothing. Ay, Diyos ko po. Sandali pa. Pa-prayer. Sonia M. Feeling ko, I'm so unlucky the whole time. Huwag naman, hindi naman siguro. Kung hindi mo kaya, ibigay mo sa taas, sabihin mo, hindi ko na po kaya. Pwede po, babawasan ninyo. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, may kinalaman din sa atin. Bago tayo nabuhay, alam na natin itong mangyayari. May choice tayo, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, the gift of free will. May free will talaga, pipiliin. Ikaw ang mamimili. Kaya nga yung mga nagtatanong noon, meron akong, nung last Friday may nagtanong sa akin, bakit hindi tayo liniligtas ng guardian angel natin pagka maa-aksidente? Gandang tanong, ano po? Pero obviously, kailangan talaga niya ng sagot. Hindi pa siya enlightened enough to know or to comprehend kung bakit ganon. Okay, dahil nga pinanganak po tayong maaring mamili ng good or bad, pagka pinili natin ay bad din ang mangyayari sa atin. Ang ginawa ko pong example nun ay yung magkaibigan. Dahil mapagmahal ka, mabuti kang tao, kahit bad yung kaibigan mo pa rin. Pero nung iniyaya ka niya, sumakay dun sa auto niya, kahit na bulong ng bulong, umiiyak na yung guardian angel mo, hindi mo pinakikinggan, sumama ka pa rin, eh alam mong carnapper. Example lang ito ha. Tapos, nagtimbre sa mga pulis, hinabol, nagkaroon ng car chase, nagkaroon ng barilan, nabangga, pati ikaw namatay. Kasi sumama ka doon. Hindi ka maisasalba ng guardian angel mo dahil choice mo yon. So tatandaan ninyo, ang guardian angel, palagi yan nandyan, hindi ka iiwanan. Pag namatay ka na dahil good person ka, andyan yan, hintayin ka, hawakan ka na. Pero yung ililigtas ka, paano ka maliligtas kung ikaw ang namili noon? Wala silang magagawa. They are prohibited from doing anything na choice mo. Unless you're a baby. Normally, babies yun ang nasisave. Pero karamihan hindi pa rin. Kaya nga, isipin ninyo, bakit ang daming nangyayaring masasama sa mga bata. I hope nakapagpaliwanag ako. I hope naunawaan po ninyo yung example ko. Ano po? Ay,
42nd days na po kami ng asawa ko. Hindi ko po alam, pero normally after 40 days wala na. Yung namatay po ninyong mahal sa buhay, yung asawa po ninyo. Kung wala na po kayong nararamdaman ever, wala na po. Ano na po siya, nag-ascend. Normally, paikot-ikot lang yan ng 40 days. Kung nakapagpadasal po kayo para sa kanya, nag-mass for the dead na kayo, palamang nag-ascend siya. Nakapanik na po. Ipagdasal nyo lang po uli na sana matahimik na ang kanyang kaluluwa, na hindi naman kayo, na wag siyang mag-alala para magkaroon siya ng peace of mind. Thank you. Thank you. Thank you po. Salamat ng marami. Joanne. Oh, ipagdasal mo na, Wen. Thank you. Thank you. Thank you, Donjo. Thank you. O, sige. Naku, ang dami kong experiences tungkol sa angel. Wala na tayong time. Next Friday, pag-usapan natin yung mga experiences ko tungkol sa angel. Okay? Nakakatuwa. Nakakatuwa. Magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat for watching. Ang laking tulong po, pati yung mga gifts ninyo. Magdasal po tayong lahat, ha, na wag na matapos na yung gera. Kasi ang pangit ng mangyayari sa atin. Ang pangit, maghihirap lalo ang dati ng mahirap. Tapos, lahat tayo maaapektuhan. Thank you, Jing. Lahat. Tapos yung sinabi ko sa inyo, be kind to yourself. Huwag mananakit ng mga hayop. Please, wag po. Ang laking minus niyan sa inyo. Ang laking kabusitan. Gusto niyong swertehin? Mag-adapt kayo ng hayop. Mahalin ninyo. Sige po. Hanggang dito na lamang. Thank you sa inyong lahat. I love you all. I bless you all.